Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another true story na naman ang ating ibabahagi ngayong araw na ito. Ngunit bago natin simulan ang ating story, ay nais ko po munang bumati ng Happy Ramadan Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. At nais ko rin magpasalamat sa ating story sender na si Destiny Rose. Siya po ang may-ari ng ating kwento ngayon. Shout out din sa ating mga tagapakinig at follower na sina Indera Ingod from Jensen City, Team Escobar from Barangay Katuli, Sultan Kudarat, Sabang from Buluan, Kuya Dats TV at sa mga taga Markats Al Husnayn from SKP, at shout out din kay Sami Subkan Abdul Karim from Binasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Norhana M. Abbas from Saudi Arabia. Isa po akong DH. 4 years na ako sa aking mga amo at mabait naman sila. Umuwi ako ng Pinas noong 2024 para makasama ko ang pamilya ko. Ngunit 10 days lang na bakasyon. At nagpaalam ako ulit sa aking tatay na may sakit. Sobrang sakit din sa akin na malayo ulit sa kanila, pero kailangan. 7 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Nang hinawakan ko na ang kamay ng aming tatay upang magpaalam, ay hindi ko mapigilan na mapaiyak dahil umiiyak din ang tatay ko at sabay sabi na, "Anak, baka hindi na tayo magkikita pa ulit." Hindi ko mapigilan ang mga luha ko habang ako'y papalabas na sa pinto, at hindi na rin ako lumingon-lingon pa. Pagkalipas ng panahon, dumating na ako sa Manila upang mag-process pabalik sa aking mga amo. At sa di ko inaasahang makakatanggap ako ng message galing sa aking kapatid na ang sabi ay wala na si ama, nilibing na si ama. Sobrang nagulat ako. Di ko alam ang aking gagawin. Napasigaw na lang ako ng iyak. Sobrang sakit sa akin na mawalan ng isang ama, lalo pat sila yung inspirasyon ko upang mangibang bansa. Yung nanay naman namin ay may sakit din at sana ay magiging okay na din siya. Ako kasi yung tipo ng tao na sobrang mapagmahal sa lahat, lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay. Fast forward tayo at nakauwi na ulit ako sa Pinas at pumunta ako sa aking mga kaibigan at masaya ako habang kausap ko sila. Nagkakatuwaan kami nang biglang dumating ang aking kapatid at ang sabi niya, umuwi daw muna ako, sabi ni Ina. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan at dali-dali akong umuwi ng bahay. Pagdating ko, nagtataka ako kasi maraming tao sa bahay. Tinanong ko ang kapatid ko kung bakit maraming tao sa bahay. Sagot ng kapatid ko, itanong mo na lang kay Ina. Lumapit naman ako kay Ina at tinanong ko siya. Bay, padsalanggunyang ka sa guna, sagot ni Ina. Wala akong nagawa kundi umiyak dahil ikakasal ako sa lalaking hindi ko boyfriend at lalong hindi ko mahal at hindi ko pakilala ang pagkatao at ugali niya. Nang matapos ang aming kasal, inuwi na ako ng asawa ko sa kanilang probinsya. Di ko pala alam na may isang anak siya na abnormal. Hindi ko mahawakan kasi takot ako sa anak niya dahil nangangagat. Kinausap ako ng aking asawa na huwag ako matakot sa anak niya. Hindi na lang ako nagsalita. Makalipas ang isang buwan, nag-away kami ng asawa ko. Sabi niya, sana hindi na lang kita pinakasalan. Nagulat ako at tinanong ko siya, bakit ganyan ka magsalita? Kung ayaw mo na sa akin, ibalik mo na lang ako sa pamilya ko. 1 month pa lang kaming nagsasama noon. Pagkakinabukasan, sinamahan niya ako sa probinsya namin.
Nagsalam siya sa nanay ko. Sumagot naman ang nanay ko nang waalaikumsalam, tuloy kayo. Nagtatakang tinanong ako ni Ina, bakit may dala kang mga gamit? At tinanong din niya ang asawa ko na agad-agad namang sumagot ang asawa ko na ibabalik ko na ang inyong anak. Gusto ko nang hiwalayan ang anak ninyo. At maya-maya pa ay nagpaalam na rin siya sa nanay ko. Naaalis na siya. Hindi na rin siya nagpaalam pa sa akin. Masakit talaga, ikasal ka sa lalaking hindi mo kilala at parental lang kayo. Lumipas ang 2 buwan, dumalaw sa akin sa probinsya namin para makiusap na bumalik ako sa kanya. Kinausap ako ng aking nanay na sana ay bigyan ko daw siya ng isa pang pagkakataon. Pero ako, ayaw ko na. Okay na ako, naka-move on na ako at hindi na rin siya nagpumilit pa. Nagpaalam na lang siya, sabay sabi na sige, kung hindi ka na babalik sa akin, uuwi na lang ako. Tumalikod ako at hindi ko na siya tiningnan at umalis na rin siya. Sa ngayon, okay na ako at nagpapasalamat ako kasi nakasama ko na ulit ang aking pamilya.